Hindi ba natin pwedeng ibalik ang nakaraan? Nangako ako sa'yo sa pagkakataong... Kinalulungkot ko. Kakasal na kaming dalawa ni Celso. Hindi. Sige, Ruben. Naghihintay na sa akin si Celso. Carla, bumalik ka sa akin, Carla. Bumalik ka sa akin, Carla! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ganito na lamang ba tayo lagi? Anong ganito na lang tayo lagi? Anong ibig mong sabihin? Yung ganito, panunod ng sine, palagad-lagad lang sa park. Maupo-upo. Nakakaboring na eh. Ayaw mo nun? Relax tayo. Walang iniisip, walang problema. Na-enjoy natin ang buhay. Nakakasawa na rin kasi. Anong gusto mong gawin natin? Gusto ko na kasing magbago naman ng linggo-linggo nating ginagawa. Bukod sa ganito. Diretsahin mo nga ako. Ano bang pinupunto mo, ha? Para kasing walang patutunguhan itong relasyon nating dalawa. Ha? Tingnan mo ha, magkasintahan nga tayo pero hindi pa natin nasusubukan yung ginagawa ng magnobyo. Ayan ka naman eh. Ayoko nga. Bakit? Magnobyo naman tayo ah. Papaano kung nakuha mo na ang gusto mo? Iwanan mo na ako. Pakakasalan naman kita eh. Matagal na nga kitang niyaya niya pero ayaw mo naman. Natatakot kasi ako. Baka ayaw ng itay. Ano naman kasi masama? Binata naman ako, dalaga ka. Natural lang siguro na gawin natin dahil magkarelasyon tayong dalawa. Ayoko nga. Nag-aaral pa kasi ako eh. Bakit ka pa nag-aaral eh? Nag-aasawa naman tayo. Ano? Ang ibig mong sabihin? Sa bahay lamang ako. Hindi na ako magtatrabaho, ganon. Oo naman. Bakit ka pa magtatrabaho? Ako lang bahala sa'yo. At sa mga anak natin kung sakali. Ako ang maghahanap buhay. Ano? Ako, dumating na pala ang binata ni anak ni Toriang, no? Anak ni Toriang, sabi mo? Sino sa kanyang mga anak? Si Bete, na dating kasama ni Itang, na nagtitinda ng tinapa. Abay, marami na raw pera ngayon. Maraming pera. Oh, hindi ba? Tignan mo nga, nakakapagpatayo na siya ng malaking bahay at mag-aarap pa. Hindi naman kalakihan ang sinasahod ng Betty na yun sa Saudi. Ngayon, kung hindi kalakihan ang sahod niya sa Saudi, ibig mong sabihin mamalitin mo yung tao dahil hindi kalakihan ang sinasahod niya? Anong minamalit na sinasabi mo? Mas mataas pa nga yatang kinikita niya kaysa sa sahod ko sa construction eh. Alam mo naman pala eh. Tapos kung makapagsalita ka, akala mo kung malaki na ang kinikita mo. Ang sabihin mo, mas malaki lang ng konti ang sinasahod niya sa Saudi dahil OFW lamang siya. Pero tingnan mo ka, nakapagpatayo siya ng bahay. Kaya nga, mas lalong dapat lang na si Bite ang mapapangasawa ng anak mo dahil marami itong pera. Ang sabihin mo, kaya nakapagpatayo na ito ng malaking magarang bahay, ha? Dahil nagpapautang ito na malaki ang interes. Sabihin mo, naiinggit ka lamang sa kanya dahil nakapagpagawa na ito ng bahay samantalang ikaw ay hindi pa dahil nagtitinda ka lamang ng tinapa. Nak, mag-aral kang mabuti dahil yan lamang ang tanging
may papamana namin sa'yo at ang inay mo. Opo, itay, huwag kayong mag-alala. Siya nga pala, malapit na ho ang graduation ko. Hindi magtatagal, makakapagtrabaho na po ako. Umaasa ako na tutulong ka sa akin para makapagpatuloy sa pag-aaral nitong kapatid mo. Oo naman, itay. Kahit hindi niyo sabihin sa akin, yan talaga ang gagawin ko. Dahil ang gusto ko, hindi lamang ako ang makaahon, pati ang mga kapatid ko. Tama ka. Dahil kayo na mismo ang makapagpapatunay na talagang mahirap ang buhay natin mulat sa pool. Oo nga po, itay eh. Lalait-laitin lang tayo ng mayayaman kapag mahirap ang buhay natin. Kaya nga, naranasan ko na ang lahat ng klaseng pamumuhay. Lalo na yung nilalait-lait ka dahil lamang isa kang mahirap. Bakit ganun, itay, ano? Bakit napakadali para sa isang mayaman ang laitin ang mga mahihirap? Amakin ng mahirap na tao. Pare-pareho lang naman tayo sa paningin ng Diyos, di ba? Kasi anak, meron silang pinagmamalaki dahil mayaman sila. Na kahit anong maibigan nilang bilhin o gawin ay magagawa nila. Kaya siguro, ganyan ang ugali ng mga may kaya sa buhay. Mahilig manglait sa tulad nating mga mahihirap. Ano naman ho ang connection nun kung may kaya ka sa buhay? Dahil lamang ba sa may kaya sila sa buhay, wala na tayong karapatan na mabuhay? Ha, itay? Alam mo, anak. Dahil isang mahirap lamang tayo. Sa mundong itong ginagalawan natin ngayon, karamihan pera ang naghahari. Hindi ka makakaasa sa mga katulad natin kung mahirap ang buhay mo. Pero hindi ka dapat mawala ng pag-asa, anak, dahil sa mga panlalait sa'yo. Habang may buhay, may pag-asa, ika nga. Ruben! Ruben! O bakit ba ang aga-aga ang ingay-ingay mo? Maaga pa ba ito? Abay, mag-alas 10 na ng umaga Natutulog pa rin ang anak mo? Paano hindi matutulog yon? Hanggang sa mga oras na ito napuyat nga. Napupuyat sa walang katuturan. Anong walang katuturan ang pinagsasabi mo dyan? Nagtatrabaho yung anak mo sa gabi, kaya ganyan. Nako, trabaho ba yung pakanta-kanta lang? Oo naman. May kita ang anak mo, di nagtatrabaho siya. Ganyan na lamang ba lagi ang magiging buhay niya? Ang kumanta sa isang bar. Paano kung magsara ang bar na yon? Saan siya pupulutin, abe? Kaya anong gusto mo? Umalis siya sa bar at maging tambay, gano'n ba? Ang ibig kong sabihin ay dumiskarte naman siya ng ibang pagkakakitaan. Para mawala man ang bar na yon, ay hindi siya maiwang nakanganga. Babaeng ito. Ano ba talaga gusto mong sabihin, ha? Hindi mo ba natutumbok ang ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, ligawan niya si Bete na balikbayan na anak ni Torian. Baka sakaling magustuhan siya at mahango naman siya sa hirap. O, inay, tangali na. Andito pa rin kayo sa bahay. Hindi ba kayo magtitinda ng tinapa? Ikaw nga lang tong hinihintay kong gumising Oh? Inihintay niyo akong gumising? Bakit ba, inay? Sige na, magbihis ka. Dali. Ano? Hindi pa nga ako nakakakain Ano bang ulam natin? Sige, sige. Kumain ka na at maligo ka na para masamahan mo ako. Oh? Sasamahan ko ho kayo? Saan? Magtitinda tayo ng tinapa. Ano? Pagtitindin niyo ako ng tinapa, may trabaho naman ako, inay. Kunwari lang yun. Para makapunta ka sa bahay ni na Betty. Betty? Sinong Betty? Si Betty. Nakalimutan mo na ba? Siya yung dati mong kaklase nung high school. Kaya sumama ka na sa akin para makapagtinda ka rin ng tinapa at nang magkita kayo ni Betty. Anak, may mga kamag-anak tayong nasa sala. Ano naman? Kung may mga kamag-anak tayo na nasa sala,
Ang ibig kong sabihin, lumabas ka. Ang alam ko, kaya sila naririto ay para humingi ng pasalubong. Anak, ano man ang kanilang dahilan, lumabas ka naman. Kararating mo lang kaya gusto ka nilang makita. Gusto agad makita? O pera ko ang gusto nilang makita? Hindi naman lahat pera ang gusto. Mayroon naman siguro silang ibang gusto. Kaya kahit papaano, sige na. Para makita ka nila kahit sandali lang. Hindi naman sila hihingi ng pera sa iyo. Sige na anak, puntahan mo na sila. Yun na nga eh. Hirap na hirap ako sa katrabaho sa ibang bansa para magkapera. Tapos ipapamulgay ko lang. Magtrabaho lang sila para magkapera sila. At hindi yung umaasa na lamang sila sa iba. Betty! Paano mo ipapakilala tong anak mo? May trabaho ba tong anak mo? Ngayon nga, bakit may trabaho ba yung anak mo? Mamayang gabi pa naman ang trabaho niya. Bakit? Hindi na ba kailangang matulog ang anak mo? Magdamag nga siyang kumakanta. Bakit ba? Pinapakialaman mo ako, ha? Ang akin lang, ha? Huwag mong pilitin yung anak mo kung ayaw niya. Ayaw man niya o hindi. Kailangang sumunod siya sa akin. Kung gusto niyang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan ba yung gusto mong ipagawa sa kanya? Pinipilit mo siya sa isang bagay na ayaw niya? Bakit? Sinabi na ba sa'yo na ayaw niya? Matanda ito. Inaakusahan mo akong namimilit Ruben! Ruben! Ano ba? Personal na buhay yan ng anak mo, kaya huwag mo siyang pakialaman. Para na rin sa kanya itong ginagawa ko. Kaya dapat siyang sumunod sa ipapagawa ko sa kanya. Anong ipapagawa mo sa kanya? Naliligawan niya si Betty. Yun ang gusto ko. Sa papaanong paraan at para magkalapit ang dalawa? Kaya nga sasamahan niya ako na magtitinda ng tinapa. Ikaw lang kilalang nagtitinda ng tirapa. Ako. Hindi dahil construction mo. Ayan. Luto na ang ulam. Sigurado, gaganahan mamayang kakain si Romel. Anak, nakaluto ka na ba? Opo, Itay. Nagugutom na ako. Kung nagugutom na po kayo, mauna na kayong kumain. Mamaya na lang ako. Teka muna. Hindi ba't kapag ganitong day off mo, pumupunta ng tanghali si Romel dito? Baka dito man ang halian yun. Bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Baka nasarapan ng tulog yun, Itay. Hindi naman kasi siya ginigising ng inay niya Teka. Sa bagay, mahirap nga talagang mapuyat, May kailangan makatulog ka ng gusto sa araw para kahit papalo man siguro mabawi mo yung nawalang lakas mo. Dahil hindi ka nakatulog. Itay, mauna na kayong kumain. Kung nagugutom na kayo, dahil hihintayin ko pa si Romel. Inay! Inay! Ang anak ko, nagsisigaw. Mapuntahan nga. Bakit anak? Anong nangyari? Bakit tinatawag mo ako? Inay, ano itong mga ito, ha? Ano ang mga ito na nasa loob nitong kwarto ko? Anak, anong nangyari sa'yo? Nauntog ka ba at bigla-bigla kang nakalibot? Hindi mo ba nakikilala? Damit namin ng kapatid mo yan. Alam kong mga damit niyo yan, siyempre. Ako pa nga ang bumili ng mga yan Alam mo naman pala Bakit mo tinatanong kung ano ang mga yan? Ang ibig ko lang sabihin, bakit ninyo isinabit ang mga yan dyan sa may sabitan ng kurtina ng bintana? Ay nako, yan lamang pala ang sinisigaw mo. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Ang tanong ko, ang sagutin ninyo, inay. Bakit ninyo isinabit sa may sabitan ng kurtina ng bintana ang mga damit ko? Kasi nga wala ka kakanina. At ako na may pumunta ng palengke. Medyo dumilim ang kapaligiran kaya naisip kong uulan. Kaya kinuha ko yan ang mga sampayan. Bakit dito ninyo isinampay sa may sabitan ng kurtina ng bintana? O saan mo gusto kong isabit ang mga yan? Sa may aparador? Ay naku anak, mangangamoy.
na naman pala na mangangamoy eh. Bakit nga ninyo pinasok dito sa kwarto ko? Anak, alam mo naman siguro ang panahon ngayon. Maya't maya ay umuulan. Alam mo naman, okupado na yung sampayan sa gilid ng bahay. Di doon sana lamang ninyo isinampay ang mga damit ninyo ng kapatid ko. Isasama ko sa mga damit sa labas. Bagong laba ang mga yon. Tuyo ang mga yan. Hindi nga lang tuyong-tuyo. Kaya nilagay ko na sa kwarto mo. Dahil nga, okupado na rin ang kwarto namin ng itay mo at ng kwarto ng kapatid mo. Basta alisin ninyo ang mga yan. Dahil ayoko nang amoy sinampay ang kwarto ko. Ayoko! Dahil mabaho! Betty! Ano? Pagtitinday niyo akong tinapa. Yan naman, ayoko. Bakit? Ikinakahiya mo ba ang pagtitinda ng tinapa? Ay baka nakakalimutan mo na dahil sa pagtitinda ko ng tinapa ay napalaki ko kayo. Laki dito. Arte-arte. Bakit kasi pagtitinday niyo ako ng tinapa may trabaho naman ako. Malaki naman yung kinikita ko eh. Sa katunayan nga ako, naabutan pa kayo. Pinagmamalaki mo ba yan? Barya-barya na iniambot mo sa akin? Hindi naman sa na ninay, pero bakit kailangan pa yung pagtinday niyo ako ng tinapa? Paano kung makakatulong yan eh? Mapupuyat ako. Ngayong araw lang naman para makilala mo si Betty. Nay, para makilala ko lang si Betty. At sino namang Betty na yung sinasabi ninyo? Kilala mo siya, anak. Dahil magkaklase kayo nung high school pa kayo. Oh? Si Betty na super arte? Oo, siya nga anak. Nagbalik bayan na nga siya sinasabi ko na sa'yo. Ano naman ngayon kung nagbalik bayan siya, inay? Marami siyang pera. Kung mapapangasawa mo siya, magiging iyo na rin ang ipinagawa niyang malaking bahay at mag-aara. Magkakaroon ka rin ng maraming pera. Kaya ligawan mo siya. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Inay, umuwi na tayo. Sandali Pilit-pilit lang. Sandali lang. Akala ko ba, uunahin natin punta na sinasabi ninyong bahay na 20 na yun. Sarado pa kasi ang bahay nila kaninang dumaan tayo Kaya dumiretso muna tayo sa iba kong suki. Umuwi na ho tayo, Nay. Matutulog pa ho ako Ano ka ba? Kanina ka pa nagrereklamo Ngayon ka nga lang kita sinaba May pupuntahan pa kasi ako, Inay. At saan ka pupunta, Beth? Kay Carla na naman, na nobya mo? Alam ko na ho pala Hindi ba magkababata kayo noon? Oo. Anong mapapala mo doon? Nag-aaral pa yun. Ilang beses kasi siyang tumigil, Inay, dahil sa hirap ng buhay. Kita mo? Ilang beses na siyang huminto sa pag-aaral. Kaya hanggang ngayon nag-aaral pa rin. Samantalang tun si Betty, na kasing edad mo rin, ay malaki na ang bahay. Nagrereklamo ka pa. Ayusin mo na nga yung polo shirt mo at magtitinda na tayo ng tinapa. Tinapa! Tinapa kayo dyan! Suki! Bili ka naman ng paninda kong tinapa! Ay nako, Suki, alam mo, kanina pa kita hinihintay. Ay nako, Suki. Dumaan na kami dito kanina. Pero nakasara pa tong bahay niyo. Nakala ko na tulog pa kayo kaya pumunta pa kami sa iba. Gising na kami. Kaya lang nasa loob nga lang ng bahay. Teka, sino ba itong nakabuntot sa iyong napakagwapong lalaki, ha? Ay nako, hindi mo na ba nakikilala ito? Ha? Ito yung bunso ko. Ha? Ibig mong sabihin, si Romel ito? Yung batang madungis noon na kasama mo. Kasama mo na palang nagtitinda. Tingnan mo nga naman, ang gwapo na ngayon. Oo. Hindi ko nga lang alam kung anong pumasok sa isip nito At tinutulungan akong magtinda ng tinapa. Ay nako, tingnan mo nga naman ang tagal ng panahon na hindi ko nakita itong anak mo. Hindi ko tuloy nakilala. At, Suke, sariwa ba itong paninda mo? Ang mabuti pa siguro, pumasok muna kayo sa loob ng bahay at magpalamig muna kayo kasi ang init ng panahon. Anak,
Hindi na siguro pupunta dito si Romel. Abay, tignan mo ng oras, oh. Abay, mag-aalas 2 na ng hapon. Itay, kung kakain na ho ako, wala na makakasabay na kumain si Romel mamaya. Bakit? Hihintayin mo ba rin ba siya? Hindi ka pa ba nagugutom hanggang ngayon? Abay, malamang. Kumain na yun kapag dumating Itay, siya rito. alam nyo, hindi yung kakain ang hindi ako kasabay. Eh, bakit? Hihintayin pa ba niyang magkasabay kayong kumain? Kung kumakalam na rin ang tiyan mo? Nako, anak. Baka may pinuntahan siya, kaya hindi na siya napunta rito. Kaya sigurado kung kumain na yun. Itay, kung sakaling may pinuntahan yon, siguradong itinext na niya ako. Eh, bakit? Wala pa rin ba siyang text sa'yo hanggang ngayon? Wala pang message eh. Kaya nasisiguro ko na nasarapan ng tulog nun. At kung gising na yun ngayon, siguradong naliligo na yon bago pumunta dito. Ay, nako. Bahala ka na nga. Hindi naman akong magugutom kundi ikaw. Oo, Itay. Kumain naman po ako ng biskwit kanina para kahit papaano may laman ang tiyan ko. Tumutugtog pala sa banda itong anak mo, Suki. Oo eh. Medyo malaki-laki rin ang kita niya. Pwede nang bumuhay ng pamilya. Akalain mong lalaking ganito, kagandang lalaki itong anak mo. Abay, ang liit-liit pa nito. Nung akay-akay mo nun. Eh, ngayon tingnan mo. Ang gwapo niya. Siguradong may nobya na siguro yan, ano? Ay, nako, wala. Mabuti tong anak ko. Pihikan siya sa babae. Swerte ang babaeng mapapangasawa niya. Tingin ko sa kanya maswerte ang babaeng mapapangasawa niya. Biruin mo nagagawa ka pa niyang samahang magtinda ng tinapa. Gayong kumikita rin pala ng malaki. Tulad nga ng kasabihan, ang mabuting anak ay magiging mabuting asawa. Ano kayang magiging itsura ng magiging apo natin kung sakaling magkatuluyan itong anak mo dun sa anak ko, ha? Anong ibig mong sabihin? Total, magkabarangay tayo. Bakit pa tayo lalayo? Nandito naman itong anak natin. Ano kayang magiging itsura ng apo natin kung sakaling magkatuluyan silang dalawa, ano, Suki? Sigurado, gwapo, o maganda, siyempre. Tignan mo na lamang ang anak ko, mistisuhin. Mabuti na lamang kamo at sa akin nagbana at hindi sa kanyang ama. Kaya lang Kaya lang ano? para kasing nakakahiya sa anak mo Balita ko, maraming pera ngayon ang anak mo samantalang tong anak Ay, ko nako. Huwag mong alalahanin yan. Ang importante sa akin ay mabuti ang ugali ng lalaking mapapangasawa ng anak ko. At yung kilala ko, siyempre, tulad mo, na matagal ko nang kilala ang gusto kong mapangasawa ng aking anak. Magustuhan kaya siya ng anak mo? Sa bagay na yan, huwag mong alalahanin. Ako ang bahala dun sa anak ko. Bakit kaya hindi dumating sa araw na to si Romel? Ano kayang nangyari sa lalaking yun? Nasa bahay lang kaya siya? Hindi kaya siya umalis? Hindi kaya may sakit si Romel? Kaya hanggang ngayon hindi pumupunta dito sa bahay? Ang mabuti pa, tatapusin ko lamang tong pagkain ko at saka ko siya tatawagan. Baka kung ano nang nangyari sa kanya, hindi ko pa alam. Alam mo, marami na rin naliligaw sa anak ko. Oo nga kaya lang, hindi kaya alangan ng anak ko at kami na pamilya niya para sa anak mo. Ang importante naman sa akin ay ang ugali ng isang tao. Aanhin ko naman ang kayamanan ng mapapangasawa ng anak ko. Kung hindi naman ako rerespetohin na magulang niya. Sa bagay na yan hindi mo ako masusumbatan. Dahil mabait tong anak ko. Kita mo naman, iisang barangay lamang tayo. At hindi mo siya nakikitang gumagala kasi may trabaho siya. Wala nang ibang pagkakaabalahan, kundi ang trabaho niya. Hindi nga niya nagagawang manligaw Ay, matanong nga kita. Talagang wala pang nobya itong anak mo, ha?
wala pa. Eh, kung meron maisasama ko ba yan dito? Teka, nasaan bang anak mo? Sandali lang ha. Tatawagin ko. Betty! Anak! Betty! Halika ka dito! Baka natutulong. Hindi. Betty! Huwag na kaya natin siyang isturbuhin. Baka natutulong. Sandali lang, anak! Mayroon lang akong ipapakilala sa'yo! Betty! Ikaw pala si Betty na pinag-uusapan ni Nena natin ngayon. Kinagagal kita makilala, Betty. Naku ha, ibinebenta na pala ako ng inay ko. Oh, magmerienda ka muna. Galing ng ibang bansa yan. Oo daw eh. Matikman nga. Masarap yan. Walang ganyan dito sa Pilipinas. Ako lang ang may ganyan. Para sa gwapong tulad mo. Mapagbiro ka pala, Betty. Pero natutuwa ako at nakilala kita. My love, there's only you in my life. Uy, The ano only yan? thing that's right. My first Next love. naman ate, You're pakanta-kanta pa ngayon ah. everything that I take. Uy ate, You're every step that I make. Mhm. Ay, teka. May sinasabi ka ba? oo naman. Kanina pa kita kinakausap eh. Ikaw nga dyan, pakanta-kanta ka. Ang sabi ko, anong meron? Bakit tila nasa cloud 9 ka? Ang saya-saya mo at pakanta-kanta ka pa. Hindi ka naman dating kumakanta tapos ngayon, pakanta-kanta ka. At sa lahat ng kantang pwedeng mong kantahin, yan pang endless love. Ano naman kasi kung kakanta ako ng Endless Love, masama ba? Hindi naman. Kaya lang nagtataka ako. Hindi ka naman ganyan dati. Ano bang meron? Wala. Masaya lang ako. Yun na nga. Hindi ka magiging masaya nang walang dahilan. Ano ka, timang? Basta, masaya lang ako sa araw na ito. Oh, my first love. You're everything that I take. Ewan ko sa'yo. Makaalis na nga rin. Baka sakaling makikita ko na rin ang magiging dahilan. Para rin ako kumanta ng My first love, you're everything. Dapat lang. Para hindi kita maunahan sa pag-aasawa. Dahil asawa namang ang kulang sa iyo. Bay, natutuwa ako at nakatapos ka ng pag-aaral, anak. Sa inyo ko inaalay ang tagumpay ko, Itay. Dahil hindi ako makapagtatapos ng aking pag-aaral kung hindi dahil sa inyo. Kaya, ito pong diploma ko. Uy, kahit papaano, hindi na tayo masyadong mahihirapan sa paghahanap buhay kung makakahanap ka ng kahit anong trabaho. May naniniwala ako na tutuparin niya ang pangako mo sa amin ng mga kapatid mo na matutulungan mo siya sa kanyang pag-aaral para naman makapagtapos siya. At nang sa ganun matulungan din niya tayo kung sakaling makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. Opo, Itay. Pinapangako ko po. Tutulungan ko ang kapatid ko para makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Nagpapasalamat ako sa pong may kapal dahil pinagkalooban niya ako ng ulirang anak na tulad mo. Pinagmamalaki kita, anak, dahil sa iyong pagsasakripisyo. May hindi ka katulad ng mga iba dyan, na nag-aasawa ka agad. Hindi tuloy sila makatulong sa kanilang mga magulang. At kayo, Itay, at ng kapatid ko, ang dahilan kung bakit ako nagsumikap na makapagtapos ng pag-aaral. Lalo na sa inyo, Itay. Hindi sumuko sa hirap ng buhay para ako'y papag-aralin. Kaya maraming salamat sa inyo, Itay. Ang ganda ng umaga. Bakit kaya ganun? Para akong masaya na hindi ko maintindihan. Dati-rati nayayamot pagkagising ko pa lang ng umaga. Ngayon, ang ganda-ganda ng umaga ko. At pinananap ka kung makita ulit si Romel. Sana, pumunta siya dito. Ano ba itong naamoy ko? Naku, amoy tuyo.
Inay! 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 Ano ba naman ka? Ah, Celso? Ikaw pala? Ano ka ba naman? Umagang-umaga sinisira mo ang araw ko. Ha? Bakit naman ate? Itapon mo yan, bilis! Alisin mo! Ha? Anong itatapon ko? Ano pa nga ba? Di ang tuyo na pinipirito mo. Bakit ko naman itatapon? Niluluto ko ang pang-agahan natin pagkatapos papatapon mo. Ang mahal kayo ng mga to. Alam mo ba kung magkano ang 1/4 kilo nito? Ha? 80 pesos. Ganun kamahal. Tapos papatapon mo lang sa akin? Wala akong pakialam. Kahit pa libo ang halaga ng mga yan. Basta itapon mo. Dahil nababahuan ako. Oh, anak. Anong masasabi mo kay Betty? Ang dami nang sa akin si Carla. Hindi na nga pala ako nakakapunta sa kanila. Oh, Romel, ano ba? Kinakausap kita. Oh, ano bang sinasabi niyo, Inay? Ang sabi ko, kung anong tingin mo kay Betty. Hindi ba maganda siya? Oh. Maganda ho siya. Eh, maganda siya. At gaganda rin ang kinabukasan mo kung siya ang mapapangasawa mo. Sige ho, Inay. Oh, saan ka pupunta? Papasok na po ako sa kwarto ko. Dahil maliligo pa ako. Alat susunod ng gabing schedule ko sa pagkanta Ay, dalawin mo siya bukas, ha? At nang gumanda ang kinabukasan mo. Para madaling mahulog ang loob niya sa'yo. Pero Nay, may pupuntahan ako sa araw na yun. At saan? Si Carla na naman? Ipagpapalit mo si Betty na maraming pera sa babaeng walang pera? Ha? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ano ka ba naman, Itang? Huwag mo namang pangunahan yung anak mo. May sariling buhay na yun. Eh bakit ba kinukontra mo ang ginagawa ko, ha? Para naman sa anak mo ang ginagawa ko, ha? Pangara nga ba sa anak mo ang ginagawa mo? O para sa sarili mo? Ay para sa anak mo to, syempre. At para na rin sa ating dalawa. Abay, sawa na ako sa hirap. Paano na lamang ang nobya ng anak mong si Carla, Aber? Hindi pa nga naman sila kasal di ba? Malaya pa ang anak natin na magpakasal sa ibang babae. Ang siste, si Carla ang mahal ng anak mo. At mas maganda si Carla kung kukumpara mo kay Betty. Ay naku, maganda rin naman si Betty Ang puti pa. At ang kutis, talagang alagang-alaga. Palibhasa, mayaman siya. Ano ka ba naman, Itang? Wala ka bang bukang bibig kundi pera? Ano pa nga ba? Abay, sa panahon ngayon, kung wala kang pera, kawawa ka. Kaya, para hindi magiging kawawa yung anak mo, dapat ay matuto siyang dumiskarte. May trabaho naman ng anak mo Ang ibig kong sabihin, yung kumikita siya nang hindi lamang barya-barya ang natatanggap niya. Ay kundi, may kakayahan itong makapagpatayo ng malaking bahay kaagad. Tulad ni Betty. Abay, may trabaho nga sa abroad at may negosyo pa. Negosyo ba yung nagpapautang na may malaking interes? At anong tawag mo doon? Hindi ba negosyo? Hoy, Apyong, kung ikaw ay hindi marunong dumiskarte, abay, huwag mo nang ipamana pa sa anak mo ang hirap ng buhay. Nag-message si Numel sa akin. Baka hindi daw makakapunta dito sa bahay. Dahil busy daw siya. Hindi makakapunta. Ano kaya kung ako na lang ang pumunta sa kanila? Ay, Carla, anak. May wala ka bang pasok ngayon, ha? Wala ko itay. Kasi Sabado ngayon, kaya wala akong pasok. Teka, aalis ka ba o dito ka lang sa bahay? Dito lang ako siguro sa bahay, tay, kasi baka pupunta dito si Romel. Alam niyang wala akong pasok ngayon. Ay, nako. May nadaanan ko silang mag-ina sa bahay ni Torian kanina. Ho? Mag-ina? Sino mag-ina? Sino pa? Di si Romel at yung nanay niya. Anong ginagawa nila sa bahay ni Aling Toriang, itay? May dala-dalang panindang tinapasitan May hindi ba't nagtitinda ng tinapang nanay niya? Baka nagpasama ulit si Aling Itang na magtinda ng kinapa, itay. Malamang.
Si Romel naman ang kasakasama nga naman yung naglalako ng tinapa noon eh. Itay, dito lamang kayo sa bahay Kasi halimbawang pupunta dito si Romel, huwag mo niyong paalisin. Sabihin niyong hintay niya ako at aalis ako saglit. Ha? Ba saan ka pupunta? Susundin ko po si Romel kina Aling Toriang. Ano? Opo, kasi ilang linggo na kaming hindi nagkikita. Kaya ako na lamang ang makikipagkita sa kanya. Walang tao dito sa bahay, kung ganon. Pero yayayain ko siya dito sa bahay, Tay. Nagtitinda silang mag-inay. Baka hindi mo sila maabutan doon. Okay lang, Itay. Kung sakaling hindi ko siya maabutan, dediretso ako sa bahay nila. Total, malapit lang yun sa kanila. Sige po, Itay. Aalis na po ako. Oh, kumusta yung dalawa? Nag-uusap pa rin ba sa sala? Oo, at dinig na dinig ko. Lalabas yata silang dalawa. Talaga? Oo, ay nako. Matutuloy na yata ang pangarap nating mapaglapit ang damdamin ng dalawa. Ay nako, ako ang masigit na matutuwa yan kung silang dalawa ang magkakatuluyan. Ako rin, dahil kung ako ang tatanungin mo, ay mas gusto ko na rin si Romel dahil kilala ko na siya. Kung ganon, pwede na ba kitang tawaging balae, ha, Toria? Oo naman, mula ngayon, balain ang tawagan natin sa isa't isa, ha? Ay nako, salamat, balae. Ay nako, balae, ako'y aalis muna para maitinda ko tong paninda ko. O sige, balae. At ako na may aalis para makapag-manicure din ako. Ano? Nagpasama ka kunwari na naman sa anak mo para maisama mo siya sa bahay ni na Toriang? Ay oo, at hindi ga ako nagkamali ng hinala. Na anong hinala mo? Ay nagustong-gustong manugang ni Toriang si Romel. Abay talagang kahit sinong magulang magugustuhan si Romel. Dahil bukod siya mabuting anak, responsable pa. At may magandang pinagkakakitaan. Kaya ako natatakot din sa ginagawa mo. Bakit ka matatakot sa ginagawa ko, ha? Inerereto mo siya sa ibang babae, samantalang mayroon na siyang nobya. Ano masama doon? Binata pa naman ang anak natin. Dalaga si Bete. Siyempre, may nobya na nga siya. Magiging maganda lamang at masayang kanyang buhay kung mahal niya ang makakasama niya sa buhay ng pangmatagalan. Ay, nako. Matututunan din niyang mahalin si Bete. Isa pa, maganda rin naman si Bete, Kahit na. Iba pa rin kung mahal niya ang taong makakasama niya sa buhay. Ang dami-dami mong sinasabi. Bakit ikaw? Hindi rin kita mahal nung una bakit sumaya ang buhay ko ngayon? Kasi nga mabuting tao ako. At madalas ay pinagpapasensyahan ko ang ugali mo. Paano ang anak mo? Ikaw nang nagsabi. Mabuting tao ang anak natin. Kaya alam ko, mapagpapasensyahan din niya ang maliliit na bagay. Tsaka, alam mo ba? Ang ano? Balain na ang tawagan namin, di Balai Toriang. Kaya nararamdaman ko, papalapit ng papalapit ang araw na pinapangarap ko. Ang maikasal ang anak mo sa babaeng mayaman. Duminit siya sa powder si Betty. Masyado siyang konsyos sa itsura niya. Sabagay, hindi naman kayo sa kagandahan. Pinupuna na lamang ng make-up ang mga pagti ng kanyang katawan na hindi naman maganda. Kung yung usapan maganda, di hamak na mas maganda si Carla kaysa sa kanya. Kung sa kambuhayan naman ang pag-uusapan, talagang talo si Carla. Sabagay, nag-uumpisa lamang si Carla na mag-ipon. Samantalang si Betty, may malaki ng ipon. Meron itong house and lot. Hindi ko na po pagbiyahin ang titirahan namin kung sakali. At kung pareho kaming hindi makapagtrabaho, nagpapautang pa ito ng malaking interes. At sigurado ako, kahit hindi na ako magtrabaho, mabubuhay ako komportable. Ay, nainip ka ba? Betty, ikaw pala. Halika. Paupo ka. Wala na si Romel at si Aling Ita. Akala ko
maabutan ko pa siya dahil nag-tricycle na ako. Naglibot na ulit siguro sila para maubos ang paninda nilang tinapa. Saan kaya sila nagtungo? Ha? Kasi napansin kitang nagtungo dito sa bahay namin. Anong... Carla? Ha? Hindi mo na ba ako nakikilala? Si Celso to. Naging kaklase mo sa high school. Celso? Yung loko-loko noon sa klase? Oo, ako nga. Kumusta ka na? Eto, mabuti naman. O ikaw, kumusta ka na? Eto, kahit pa paano. May maipagmamalaki na sa mapapangasawa ko. Naku, lalaking ito, kahit kailan loko-loko pa rin. Teka nga muna, bakit ba dito tayo nag-uusap sa labas? Halika sa loob ng bahay para makapagkwentuhan pa tayo. Dahil sa tagal nating hindi nagkita hindi na natin kilala ang isa't isa. Ang sarap din pala ng pagkain dito sa Inverness, ha? Oo. Ano, nagustuhan mo ba? Oo naman. Bagong bukas lang kasing restaurant na to siya nga pala. May nobyo ka na ba? Nobyo? Huwag mong sabihin wala dahil hindi ako maniniwala. Sabihin nating maraming naliligaw sa akin, pero ayoko sa kanila. Uy, bakit naman? Hindi kasi sila abot sa pamantayan ko Ano bang pumantayan mo sa isang lalaki na gusto mong makasama habang buhay? Gusto ko, tapat sa akin. Yung bang ako lamang ang tanging babaeng tinitingnan niya. Walagay ko sa bagay na yan, pasado siguro ako. Oh, bakit mo naman nasabi yan? Dahil sa ganda mong yan imposibleng titingin pa ako sa iba. Rumer? Oo naman pare. Gusto ko ang niligawan ko ay yung talagang mahal ko. Hindi dahil lamang kinakadyawan mo ako ng barkada. Good boy to pare. Magiging mapalad ang... Saso! Saso! Pare, sige tinatawag ko ng ate ko. Mamaya na lang tayo mag-usap. Saso? Ano ba? Oh, bakit? Kung makabulaw ka, akala mo kung may masamang nangyayari sa'yo. Naglinis ka ba kanina? Oo naman. Nagmap pa nga ako Bakit wala pong naamoy? Oo ate, magaling ka rin palang magpatawa. Hindi ko alam na may talent ka. Hindi ako nakikipaglukuhan sa iyo. Hindi ka nga ba nakikipaglukuhan sa akin? Ulitin ko ang sinabi mo Bakit wala akong naamoy? Ano ka ba? Minsan magprito ako ng tuyo galit na galit ka. At pinapatapon mo pa. Ngayon namang wala kang naamoy magrireklamo ka. At wala kang naamoy. Ano pa talaga? Yung una, galit ako dahil mabaho ang naamoy ko. At kaya ako nagagalit na naman sa iyo ngayon dahil wala akong naamoy na mabango. Ha? Nagmap ka nga ng sahig, pero hindi mo nilagyan ng pabango ang sahig. Ano? Tama bang narinig ko ate? Tiles ang sahig. Ibig mong sabihin, wiwisikan ko ng pabangong sahig? Wiwisikan ng perfume, ibig mong sabihin? Oo! Tanungin mo kay inay kung saan niya nilagay ang pabango ng sahig. Nandito na ako sa bahay ni Carla. Magpapaalam ko lumari ako kay Carla na aalis ako. Rumer, ikaw pala. Salamat. Akala ko hindi ka na naman pupunta dito ngayon. Ano bang nangyari sa'yo? At 2 araw na day off ko, hindi ka pumunta dito. Halika, tuloy ka. Carla, O ano, halika nga muna dito sa loob para makapag-usap tayong mabuti. hindi na dahil hindi naman ako magtatagal Bakit? Gusto ko lang siguro sa'yo na kahit anong mangyari, mamahalin kita. Ano ka ba? Ano bang mga pananalitayan? Para kang nagpapaalam. Ang mabuti pa, halika muna dito sa loob. Ngayon ka nga lang ulit pupunta dito sa bahay. Tapos, para ka pang nagmamadali. Carla, may pupuntahan kasi ako
Paano? Aalis na ako, ha? Ano? Kararating mo lang, alis ka na. Dito ka muna. Tama kaya itong gagawin ko. Bakit parang ayaw kong ituloy itong pamamahalam ko sa kanya. O ano, tatayo ka lang ba dyan, ha? Halika muna dito sa loob para makapag-usap tayo kahit sandali lang. Nagmamadali kasi ako, Carla. Dahil may nag-imbita sa akin na kaganda ko sa kasal. Ha? Kakanta ka sa kasal? Oo, kaganda ko sa isang kasal. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong kumanta ron, uwi na ako dito sa atin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa inyo, no? Parang ayaw ko na yata bumalik sa Saudi. Kung sabihin ko ba sa'yo na huwag ka nang bumalik sa Saudi, pabayag ka? Anong ibig mong sabihin, Romel? Hanggat maaari sana ayaw ko nang lumayo ka sa akin. Ayaw ko nang wala ka sa paningin ko. Lalo-lalo yung babaeng pinakamamahal ko. Betty, may magagalit ba kung dadalawin kita dito sa inyo? Habang andito pa ako sa Pilipinas. Pero kung ako yung tatanungin mo, gusto kong nandito ka lang sa Pilipinas pero hindi ako magiging sagabal sa pagtupad mo ng mga pangarap mo. Romel? Totoong sinasabi ko sa'yo, Betty. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Dahil napakaganda mo. Hindi ka ba naaawa doon sa nobya ng anak mo? Babae ka rin. Magiging masakit din Hindi sa'yo. ako ang pinag-uusapan dito, kundi ang magandang buhay na naghihintay sa anak mo. Anong magandang buhay ang sinasabi mo? Pakikialam na sa buhay ng anak mong ginagawa mo Ay napag-usapan na natin to, Apyo. Ayoko kay Carla. Gusto ko si Betty ang makakatuluyan ni Romel. Nariyan na pala ang anak mo Ano po, Nay? Ano po, Tay? Kawan ka ng pong may kapalanak. Hayaan mo ang anak mo na magdesisyon. Tinuturuan ko ang anak mo para magkaroon siya ng magandang buhay. Dahil kung Tay, huwag na ho kayong mag-away. Nakapag-desisyon na ho ako. Susundin ko po kayo. Romel. Roses for you, Betty. Romel, ikaw pala. Halika, pasok ka. Sige, maupo ka. Salamat, Betty. Mag-isa ka lang yata ngayon. Wala tayong inay mo't kapatid mo? Oo. Nagpasama si inay sa kapatid ko para makuha ng ni inay ang kanyang pensyon. Ganun ba? Siya nga pala. Kamusta nga pala yung inaalok kong pag-ibig sa'yo? Nakapag-isip-isip ka naman. Betty, mahal kita. Unang pagkakita ko lamang sa'yo Nabighani na ako sa'yo. Sana tanggapin mo yung alok ko na pag-ibig sa'yo. Mahal din kita, Romel. Pareho lamang ang damdamin natin sa isa't isa. Sana ay hindi ako nagkakamali sa pagtanggap ng alok ng pag-ibig, Romel. Pinasaya mo ako, Betty. Pinasaya mo ako. Pangako, ikaw lang babaeng mamahalin ko habang buhay. Pangalawang linggo na to. Pero hindi pa rin dumarating si Romel. Dapat sana 2 araw lamang siya sa Maynila. Pero bakit mag-iisang linggo na, hindi pa siya pumupunta dito? Nakauwi na kaya siya dito sa barangay namin? O nasa Maynila pa rin hanggang ngayon? Pati tawag ko, hindi niya sinasagot. Bakit kaya? Anong nangyari kay Romel? Ano?
Hindi ko na napuntahan si Carla. Siguradong magtataka na yun. Ang sabi ko kasi sa kanya, sandali lang ako sa Manila. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagpapakita sa kanya. Hindi naman pwedeng pupunta pa ako sa kanila dahil nobyo ko na si Betty. Eh, lalabas na manluloko ako sa gagawin ko. Ganito na lang. Pupunta ako sa bahay nila. Ang problema, baka malaman ni Betty at magalit sa akin. Nakabiti na lang. Ikagaganda ng buhay ko eh. Dahil may matatag itong pinagkakakitaan. Nagpapautang siya samantalang si Carla eh. Nagsisimula pa lamang na mag-ipon. Eh, nagpapaaral pa ng kapatid samantalang si Betty may matatag ng trabaho. Yung mga kapatid niya. Kaya wala nang ibang napaggagastusan kundi sarili niya. Nandito na pala ako sa bahay. Oh, Anya, karirito ka na pala. Saan ka ba galing? Huwag mong sabihin galing ka kina Carla. Hindi ho, Nay. Sige po. Tutuloy na po ako sa kwarto ko. Ang ganda-ganda ng kapaligiran, ano? Sing ganda mo, Betty. Talaga? At teka, talaga bang wala ka pa rin nobya? Sa gandang lalaki mong yan, ay wala ka pa rin nobya? Para yatang hindi ako naniniwalang wala kang nobya eh. Sabihin mo lang, hindi naman ako magagalit eh. Dahil sa gwapo mong yan, imposibleng walang nagkakagusto sa iyo. Tatapatin na kita. May nobya na nga ako, pero hindi siya yung tipong babae talaga na gusto kong pakasalan eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung tatanggapin mo yung ano ko sa iyong pag-ibig, pakakasalan na kita. Ano? Oo, Betty. Nasa hustong edad ka na rin. Gaman din ako. Bakit pa natin patatagalin kung doon din naman ang patutunguhan? Hindi ba? Sa bagay, tama ka. May kasabihan nga na sa hinabahaba ng prosesyon ay sa simbahan din ang tuloy. Kaya bakit pa natin patatagalin? Kung sa pag-aasawa rin, mauuwi ito. Sige. Tinatanggap ko ang alok mong kasal. Talaga? Inalok mo na ng kasal si Betty at pumayag ka agad? Oo, inay. Naganda ang lalaki sa akin eh, kaya pumayag ka agad ng pakasal. Kung ganon, kailan kayo magpapakasal? Yun ang ating pag-uusapan, inay, sa araw ng ating pamamanihikan. Abada, huwag mong kalilimutan ang gown ko ha. Ay kailangang mamahalin ang ipapasok mo sa amin ng itay mo para naman hindi kami kahihiya sa kamag-anak nating dadalo. Inay, baka naman maubos yung ipon ko kung mamahaling gaw ng gusto ninyong isuot. Bakit? Sinabi ko na ba na ikaw ang gagastos? Siyempre, si Betty ang gagastos dahil siya ang maraming pera. Teka, asan na ba yung cellphone ko? At tatawagan ko na ang mga may kaya nating kamag-anak para maimbita natin sila. At tuloy hahanap na rin ako ng mayayamang magiging ninong at ninang ninyo. Ha? Inay, may kaya lamang ba na kamag-anak natin ang iimbitahan ninyo? Mga mayayaman na magiging ninong at ninang namin? Paano yung mahirap na mga kamag-anak natin? Yung may kaya lang ang iimbitahan natin sa kasal mo, anak. Dahil nasisiguro ko na malaki ang ibibigay sa iyo. At huwag mo nang problemahin pa ang mga kamag-anak natin mahihirap ang buhay dahil wala silang mairirigalo sa iyo. Makikikain lang sila. Isang linggo nang hindi nagpapakita sa akin si Romel. Ni magparamdam sa cellphone. Hindi niya ako tinatawagan. Mula nang magpaalam siya na pumunta ng Maynila. Hindi nag-text sa akin. Nababasa naman yung mga message ko sa kanya.
Pero bakit hindi nagre-reply? Bakit kaya? Anak, Carla. Itay, kayo pala. Oh, bakit wala kang imik dyan? Ha? May iniisip lang po ako. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. May sinabi sa akin ng kapatid mo kagabi. Isang naman daw nila at magbabayad na naman ng tuition fee niya. Ganun po ba? Huwag kayong mag-alala, Itay. Natanggap ko na po ang unang sahod ko. Kaya ako na ang mamili ng kailangan natin sa bahay. Oo, anak. Unang sahod mo pa lang, sa halip na para sa sarili mo, inuuna mo yung dito sa bahay. Siyempre naman ho, Itay. Bakit pa ako magtatrabaho kung hindi rin lang matutugunan ng pangangailangan dito sa bahay? Nagpapasalamat kami ng inay mo. At hindi ka nakakalimot. Kaya lang, hindi ka pa sana anak, may kumakatok. Sino kaya yan? May bisita ka bang darating? Wala ho, Itay. Baka si Romel na ho yan, Itay. Ako na lamang po ang magbubukas ng pintuan. Inay, si Celso ho, nasaan? Ay nako, ewan ko sa kanya. Baka nanliligaw na yon, kaya madalas na wala dito sa bahay. Nauuna ang panliligaw kaysa dito sa loob ng bahay? Sabihin naman ninyo sa kanya na maglinis. Nakita ko nga siyang naglinis ng bahay kanina. Ano malinis? Tingnan nga ninyo itong ibabaw ng TV. Maalikabok pa? Anak, ako ang nagtrapo niyan. Kaya't wag mong sabihing maalikabok pa. Kayo ang naglinis, inay? Oo, o tingnan mo nga ang linis-linis. Malinis mo ba ito? Oh, ayan, inay. Maitim. Ibig sabihin, marumi pa. Anak, Ay, tinanggap na ni Betty ang kong kasal. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na ang relasyon naming dalawa ni Betty. Pero, bakit parang hindi pa rin ako masaya? Nandito na pala ako sa bahay. Oh, anak. Narito ka na pala. O ano, mamamanhi ka na ba tayo? Kayo, Talaga? Kailan mo gusto? ewan ko ba yun eh. Bahala kayo. Oh, ano, mamayang gabi na, gusto mo? Mamayang gabi. Mamamanhikan tayo ng wala man lang dala kahit pagkain lang, inay. Hindi na problema yan. Pwede tayong mag-order sa mga restaurant na pwede na silang magluto para sa atin. Bahala na si Balai Turyag sa mga pagkain. Sige yun. Mapasok muna ako sa kwarto ko, inay. Oh, tignan mo yan. Ikaw lang excited samantalang anak mo ay walang sigla. Bakit ba kontra ka ng kontra sa ginagawa ko, ha? Dahil nga hindi biro yung pinapagawa mo sa anak mo. Buhay niya't kinabukasan ang nakasalala dyan. Wala namang sinasabi ang anak mo, ah. Payag naman siyang mag-asawa, ah. Tingnan mo nga, inalok na niya ng kasal si Betty. Ibig sabihin, gusto rin ng anak mo si Betty. Magandang gabi sa'yo, Carla. Ha? Flowers for you. Ikaw? Ano ginagawa mo dito? Oh, Dad. Si Romel ba yan? May papasukin mo. Huwag kayo sa pintuan mag-usap. Ha? Opo, Itay. Halika. Pumasok ka, Celso. Salamat. Sino ba itong bisita mo, anak, ha? Siya po si Celso, taga-kabilang barangay. Dati ko po siyang kaklase sa high school. Ay. Abay, mabuti naman at nadalaw mo itong dati mong kaklase. Oh, paano? Bay, magkwentuhan muna kayong dalawa dito. Ano? At ako'y inaantok na. Anak, ikaw na munang bahala dyan sa bisita mo, ha? Opo, Itay. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento.
nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Baga ada, ako na siguro ang pinakamasayang ina sa mga sandaling ito. Inay, huwag ko kayong masyadong OA. Salamat sa pagtanggap mo sa pag-ibig ng anak ko, Becky. Sana ay maging mapayapa at masaya ang pagsasama ninyo ng anak ko. Congratulations sa inyong dalawa. Bayaw, mahalin mo ang ate ko ha. At huwag mong sasaktan, kundi akong makakalaban mo. Hoy, ano ka ba? Mismong araw ng kasal ko, ay ganyan ang sinasabi mo? Oh, wala naman akong masamang ibig sabihin nun Gusto ko lang na maging maganda at masayang buhay mag-asawa ninyong dalawa ni Bayaw. Hindi ba, Romel? Oo naman. Huwag kang mag-alala, Mayaw. At mamahalin ko ang ate mo. Oy, anak. Sabado ngayon at wala ka bang pasok? Opo, Itay, araw ng pahinga ko ngayon. Ang bait talaga ng Diyos, ano, Itay? Hindi pa man natin naiisip ang kabubuti ng isang bagay na sa atin binigay na niya. Tulad ng araw ng pamamahinga, binigyan tayo ng isang araw para makapagpahinga tayo. Yan bang resulta ng pagdalo mo ng Bible study, ha, anak? Ay, siya nga pala. May matagal nang hindi napapasyal dito si Romel. Ano ba yung nangyari sa inyong dalawa? Ha? Di ko nga rin po alam Ang huli naming pag-uusap ay noong nagpaalam siya papunta ng Maynila para daw kumanta sa isang kasal. O, bakit hindi mo tawagan? Tay, ilang beses ko na ho siyang tinatawagan. Pero nagre-ring lang yung cellphone. Hindi niya sinasagot. Kaya minessage ko na siya. Hindi pa rin nagre-reply. Abay, alamin mo kung anong nangyari sa kanya, anak. Para alam mo kung ano nang nangyari sa kanya. Abay, siya nga pala. Si Celso, ilang araw ko nang hindi napapansing nadadalaw dito sa'yo. Si Celso po. Nagpaalam na hindi siya makakadalaw ng ilang araw dahil naging abala siya. Kinasal kasi yung ate niya at siya daw ang best man. Kaya syempre, nagsidatingan ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Kaya wala pa rin siya hanggang ngayon. Sweetheart, naglalambing sa akin ang inay kasi birthday niya. Oh, birthday pala ng nanay mo, hindi. Maganda tayo. Ilang taon na bang inay mo? 60. Oh, dapat nga pala na ipagdiwang natin ang karawan ng inay mo dahil nakabot siya ng edad na 60. Oo nga Ngayon nga lang namin maipagdiriwang dahil kompleto kaming magkakapatid. Sige, huwag kang mag-alala. At papupuntahin ko dito si Nainay para makatulong sa pagganda ng pagdiriwang ng kaarawan ng iyong ina. Anong mo ito, ha? Anong mo ito? Bete, ikaw pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Matataong bang party to? Bakit pansit ang handa? Ginawa ninyong lamayang pagdiriwang ng karawan ng inay ko, ha? Ay, anak naman, huwag kang ang pintasera. Pinaghirapan niya ng biyanan mo. Wala akong pakialam. Kahit sino pang naghanda niyan. Ang tanong ko, ang sagutin ninyo, bakit pansit ang inihanda ninyo? Anong tingin nila sa atin, pobre? Marami akong pera. Handa ba ito ng mayaman, ha? Kwan kasi. Hinahanap ka namin kanina para kumuha sa ng pera sa'yo. Kaso wala ka Siya naman ate. Ito nga, pagod na pagod ang biyanan mo sa pagluluto Hoy, huwag kang ang makialam dito. Gusto ko lamang kasing... gusto ka na... Tama na nga ho. Huwag na kayong mga twiran pa. Kwan kasi gusto ko lang makatulong sa pag-aakala ko na matutuwa ka. Bakit ho? Sinabi ko ba na tutulong kayo? Ang sabi ko kay Romel, gusto kong paghandaan ng bongga ang inay ko. At hindi ko sinabi sa kanya na pakialaman ninyo ang paghanda ng pagdiriwang na ito. Tingnan niyo tuloy ang nangyari. Palpak! Kasi wala kayong alam sa magarbong paghanda. Pero, nakialam kayo? Grabe ka naman ate. Bakit mo naman pinaya yung biyanan mo?
dapat nga magpasalamat ka dahil nag-effort siya para magpasaya ka. Kung ganon rin lang ang kalalabasan ng pagdiriwang ng kaarawan ni inay, hindi na sana siya tumulong. Ano ba kasing pinagpuputok ng butsi mo? Wala namang masama sa ginawa niya eh. Wala bang masama sa ginawa niya? Pinagmukha niyang lamayan ang party ni inay. Ano bang lamayan ang sinasabi mo? Nagluto siya ng pansit. Ano naman kung nagluto siya ng pansit? Ang sarap-sarap nga ang pagkakaluto niya eh. Ayoko nga eh. Dahil pang mahirap lamang ang paghahanda ng pansit. Oo, naririto ka na pala. Akala ko wala ka pa. Ang tahimik kasi ng bahay. Ay, Tag, may kausap ba ako? Bakit hindi ka man lang sumasagot? May kinakausap kita. Apyo, Oh, nandito ka na pala. Kumusta ang pagdiriwang ng karawan ni Balae? Oh, umiiyak ka ba? Bakit? Anong nangyari? Hindi ba't galing ka sa pagdiriwang ng karawan ni Balae? Hindi ba't dapat masaya ka? Ba't ka umiiyak ngayon? pinahiya ako ng manugang mo, Apyo. Pinahiya ako ni Betty. Ano? Oh, kumusta ka na? Pasensya ka na. Halos isang linggo akong hindi nakadalaw sa'yo. Oo nga eh. Nakmiss nga kita eh. Talaga? Namiss mo rin ako? Kasi ako, miss na kita eh. Siyempre naman, kaibigan kita di, na-miss kita. Talaga bang hanggang kaibigan lamang ako para sa'yo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, may nobyo na ako. May nobyo ka? Saan? Bakit? Wala naman akong nakikita na dumadalaw sa'yo ng nobyo mo. Meron. Dahil kung maalala mo, hindi ba't pumunta ako sa bahay ninyo noon? Oo nga pala, no? Bakit ka nga ba napunta sa bahay noon? Nabanggit kasi ng itay ko na nandun ang nobyo ko. Kaya ko siya pinuntahan sa inyo. Ano? Nasa bahay ang nobyo mo? Ano raw ang ginagawa ng nobyo mo sa aming bahay? Sinamahan niya kasi ang inay niya na nagtitinda ng tinapa. Nagkataong suki ng inay mo yata ang inay niya. Kaya sa kanya bumili ng tinapa. Kaya ako napunta sa bahay ninyo para sunduin sana siya. Kaso nakaalis na pala siya kasama ang kanyang inay. Ganun ba? Tindero pala ng tinapa ang karibal ko, no? Mabuti pala na magtinda na rin ako ng tinapa. Baka sakaling magustuhan mo rin ako. Sira! Ang totoo niyan, singer yung nobyo ko. At kaya lamang siya nandoon ay dahil tinulungan niya ang kanyang nanay. Ang bait pala ng nobyo mo. Sana kahit kalahati man lang sa ugali niya ang nasa akin para magkakaroon ako ng pag-asa na sagutin mo. Ayan ka naman eh. Seryosong usapan, ginagawa mong biro. Hindi ako nagbibiro, Carla. Pwede ko lang na makuha ang kahit isang magandang katangyan ng nobyo mo. Gugustuhin ko. Magkaroon lamang ako ng pag-asa sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Carla. At hindi ako titigil ng panunuyo sa'yo hanggat mapaibig ako sa'yo. Ano bang ulam, Romel? Eto, tuyo at nilagang itlog. Yan na naman. Di ba, paborito mo ito kaya niluto ko. Nagprito rin ako ng tosino. Ayan, oh. Bakit naman inilaga ang itlog? Bakit hindi na lamang sunny side up? Mas mabuti kasi kung nilagang itlog. Mas masustansya yun. Wala akong pakialam sa sustansya na sinasabi mo. Ang gusto ko ang sundin mo, hindi ang gusto mo. Okay, huwag ka nang mag-alala. Sa susunod, lulutuin ko ng gusto mong luto ng itlog. Para namang maraming pagpipilian ang itlog eh. Nilaga lang naman at prito. Bakit ka kasi umaangal? Hindi naman ikaw ang nagluto. Kung ikaw sanang naunang nagising, di ikaw yung nagluto. Ay, tama na yan. Walang kwentang-kwentang bagay. Tagagalit ka. Oh, mabuti naman at napasyal kayo dito sa bahay. Itay. Ang inay ho. Ha? Kuha na malengke, kaya hindi nyo naabutan. Kumain ka ng kumain, Betty. Huwag kang mahiya. Ito pa, masarap yan. At bakit naman ako mahihiya? Itay, ang ibig lamang sabihin ni Betty,
medyo nagda-diet siya. Kaya hindi masyadong kumakain yan. Ilang taon ka na ba, Betty? Kano? 22 po. Ay, nako. Kainin mo nang kainin kung ano ang paghahanda sa'yo. Dahil hindi lahat ng panahon ay makakain mo ang mga ito. Pag tumanda ka, Huwag nga ninyong ipilit na kainin ko ang pagkain mahirap. Dahil hindi ko makakain ang mga yan. Isusuka ko lang ang mga yan eh. Kung ipipilit ninyong ipakain sa akin. Betty, anak, ano ba tong sinumbong sa akin ng biyanan mo, ha? At nagsumbong na pala sa inyo ang matandang yon. Anak, dahil pinahiya mo ang mga biyanan mo. Wala na ba akong maririnig sa bahay nito? Kundi ang sisihin ako? Sa ayaw kong kumain ng pagkain nila? Ano magagawa ko? Bakit ho ba? Pag nasira ang tiyan ko, sila ang gagastos ng pampa-hospital ko? Di naman yata tama ang inaasal mo, anak. Bakit ho ba silang kinakampihan ninyo? Ako ang anak ninyo, hindi sila. Pero mali ka. Kung ayaw mong kainin ang inalok nilang pagkain, pwede ka namang tumanggi. Pero tumanggi ka nang hindi mo sila dapat hiyain. siya nga naman ate. Isa ka pa. Bakit ka ba nagkikilam sa usapan namin ni Inay? Dahil narinig ko lahat ang pag-uusap ninyo ni Inay. Sabay sumusobra ka na ate. Nakapunta ka lang ng ibang bansa. Nagkaroon ka lang ng maraming pera. Ang tingin mo na sa sarili mo ay ang taas-taas. Bakit saan ka ba nanggaling? Mahirap din ang buhay mo dati Huwag mo nga akong turuan. Yung tuyo. Dati mo namang gustong-gustong kainin yun Mas masarap pa nga ang piniprito kong tuyo kaysa sa kinakain natin noon. Pero anong ginawa mo? Inutusan mo akong itapon yun. Dahil, sabi mo, mas mabaho pa doon ang dating tuyo na kinakain mo. Pero nabuhay ka. Tumigil na nga. Ito pa, naging marmol lang ang inaapakan mong sahig. Pinapawiksikan mo pa ng perfume. May sayad ka na yata sa ulo ate. Bago mo nga pagdirihan ang mga bagay ngayon, tignan mo muna kung saan ka galing. Hindi ba't maputik na kawayan ang dating inaapakan mo? Bakit kung pahiyain mo ang mga mismong magulang mo daig pa niya ang tsimay. Dumami lang ang pera mo kung magsalita ka. Akala mo kung sino kang mayaman? Tama na yan, Celso. Tama na. Inay, pagsabihin niyo kasi si ate, huwag kayong matakot sa kanya. Anak lamang siya, magulang kayo. Pati rin ba ikaw hindi na nakikinig sa akin, ha, Celso? Nare-respeto po kayo, Inay. Pero pagsabihan niyo si ate, kasi nagkaroon ng pera, yumamang na. Ano ka ba naman, Betty? Hindi mo na binigyan ng respeto ang mga magulang ko. At anong gusto mong gawin ko? Ang kainin ko ang pagkain inininda nila? Ayaw ko nga eh. Kung ayaw mo, di wag ka na lang umimik. Pinagtakpan na nga kita para hindi masyadong mapahiya ang magulang ko. Pero talagang hiniya mong magulang ko. Pasensya siya. Ganitong gali ko diretsahan. Hindi naman po ganyan ang ugali mo pagpapasensya na kita. Teka nga muna. Bakit mo ba ako inaaway, ha? Ipinagtatanggol mo ang magulang mo? Sige, pagtanggol mo. Umalis ka ngayon sa bahay. At umuwi ka doon sa nabubulok ninyong bahay. Betty, Narinig mo ang sinabi ko. Umalis ka sa bahay nito kung ipagtatanggol mo ang mga magulang mo. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. ay, ang ibig mong sabihin, anak, anak ni Torian na nagtitinda noong tinapa. Yung nililigawan mo. Oo. Kilala niyo pala ang inay ko. Oo. Ikaw yung batang akay-akay ni Torian noon habang nagtitinda ng tinapa sa mga bahay-bahay. Oo. Naalala niyo pa pala ang batang yun na akay-akay ng inay. May oo naman. May iyakin ka noon Hindi ka raw maiwan ng nanay mo sa bahay dahil ayaw mong mawalay sa tabi ng nanay mo.
mas gusto mo raw pang mapagod sa kalalakad habang nagtitinda ang nanay mo ng tinapa kaysa mawala sa paningin mong nanay mo. Oo nga raw eh. Eh anong raw? Abay talagang totoo yan dahil ako mismo ang nakasaksi sa tuwing umaalis ang nanay mo umiiyak ka. Eh kaya nga madalas kitang lukuhin noon sa tuwing pumupunta ako sa bahay ninyo para bumili ng tinapa na sinasabi kong kukulin ko ang nanay mo at umiiyak ka. Oh, magmerienda muna kayo bago kayo kabagin sa katatawa. Merienda na muna. Umalis ka pala ng bahay. Hindi mo man lang sinasabi sa akin. Para ano pa? Kahit naman tigil na ako, ay hindi ako magpapapigil sa iyo eh. Ano ka ba naman, Betty? Mag-asawa na tayo. Asawa na kita. Asawa mo ko. Dapat nalalaman ko bawat kilos mo o pinupuntahan mo. Lalo ng ginagawa ng bawat isa sa ating dalawa. Mag-asawa nga tayo. Pero hindi mo ako pwedeng kontrolin sa gusto mo. At bakit hindi? Asawa mo ko, Betty. May karapatan ako sa'yo. Karapatan? Ikaw may karapatan sa akin? Bakit? Sino ba ang nagpapakain sa'yo, ha? Sino ba sa atin ang mayroong mas maraming pera, ha? May naiiambag ka ba sa bahay nito? Ito ng bahay ay gastos ko eh. Nakikitira ka lang. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mong sitayin ako? Ano? Ano ba namang klaseng katwiran yan, Betty? Marami ka ng pera. Oo. Masyado ka nang nagmamataas. Hoy, lalaki! Bago mo nga ako sumbatan tungkol sa pera-pera na yan eh, tanungin mo muna sa sarili mo kung ano ba talaga ang pinakasalan mo sa akin. Hindi ba pera ko ang pinakasalan mo sa akin? Pwedeng tama ka. Pero hindi ibig sabihin nun, niloko na kita. Dahil desidido na ko talaga mag-asawa. Ang gusto ko lang naman sa'yo, Betty, kumilos ka rin ng ayon. Na dapat mong ikilos dahil may asawa ka ng tao. At sino ka? Para manduhan mo ako sa gusto kong gawin, ha? Sino ka? Betty, Oh, tinatamimi ka. Kasi alam mo na totoo ang sinasabi ko. Isa pa, para sabihin ko sa'yo, walang halaga sa akin ang mga sinasabi mo. O sasabihin mo pa, wala ka namang maipagmamalaki. Wala kang permanenteng trabaho at lalong wala kang sariling bahay. Ano? Sinabi ng asawa mo yun sa'yo tungkol sa inay mo? oo. Kaya nagpunta ako dito. Baka wala pang magawa ko sa kanya. Eh, ganun pala ang ugali ng Betty na yun. Bastos. Nagkapera lang, akala mo kung sino na. Ay, kung alam ko lang ito na ganun ang ugali niya. Hindi ko na sana siya pinakasalan. Eh, huwag mo na itong iparating sa inay mo. Eh, isasama lamang ang kanyang kalooban. Talagang hindi na Inday. Ayokong masaktan ng inay. Dahil lamang sa isang walang kwentang babae. Lalo ng Betty na yon. Anong plano mo ngayon? Hindi ko pa nga alam Magulo pa rin ang isip ko. Ay, ang mabuti pa. Pumasok ka na sa kwarto mo at nang makapagpahinga ka muna. Maraming magagandang dalaga sa Taiwan, pero iba ang ganda mo. Binobolan mo na naman ako yan eh. Totoong sinasabi ko. Kahit magtanong ka pa kay Auntie Soleil, wala pa akong nililigawan. Ikaw lang ang unang-unang babaeng niligawan ko. Ano? Sa galing mong manalita, wala ka pa rin nililigawan hanggang ngayon? Magaling nang magbiro o mang-okray. Pero pagdating sa pag-ibig, seryoso ako. At kung tatanggapin mo ang iniaalok kong pag-ibig sa'yo, magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Oh, Betty, naligaw ka yata. Nasaan ang asawa ko? Eh, wala ang asawa mo dito. Umalis. Saan daw pupunta? Bakit mo tinatanong? Bakit? Wala ba
akong karapatang malaman kung nasaan ang asawa ko? Karapatan? Tama ba ang narinig ko? Naghahanap ka ng karapatan sa asawa mo? Bakit ikaw? Binibigyan mo ba ng karapatan ang asawa mong malaman kung saan ka pumupunta? Away naming mag-asawa ito. Wala kayong pakialam. Meron. Dahil naririto ka mismo sa pamamahay ko. Ito ang bahay, ang itinagmamalaki nyo. Inabubulok na ang bahay na ito eh. Anong ginagawa mo dito, ha? Ano? Mamahaling lugar ang restaurant na to ah. Mamahaling lugar. Para sa babae, mamahalin ko habang buhay. Celso, Mahal kita, Carla. At sa maliwanag at sa hindi, ikaw ang unang-unang nagpatibok ng aking puso. alam mo, natutuwa ako at binigyan mo ako ng oras. Pero tulad ng sinabi ko sa'yo, may nobyo na ako. At ayaw kong iwan siya sa alanganin. Na porket dumating ka, wala na siya. Sasamantalin ko na ang pagkakataon. Nangako ako sa kanya, Celso. Mapalad ang lalaking nagmamayari ng puso mo, Carla. Lalo mo akong pinahanga. At lalo mo akong binigyan ng dahilan para suyuin ka ng suyuin hanggat maibalik mo ang pag-ibig mo sa akin. Teka, kumain na tayo habang mainit pa tong pagkain natin. Celso, maraming salamat sa pag-unawa. Ha? Alam mo, mapalad ang babaeng mapapangasawa mo. Ano ang ginagawa ko dito? Bakit sa palagay mo ba? Pupunta ako sa bahay nito nang walang dahilan? Sa palagay mo ba? Ay aaksayin ko ang panahon ko sa nabubulok na bahay nito? Pwede ba, Betty? Hanggat nakapagpipigil pa ako sa'yo, umalis ka na. At ikaw pa ngayon, ang malakas ang loob na palayasin ako? Bakit? Gusto bang magtaga sa klase ng kapaligiran ito? Ang pangit-pangit. At ang sikip-sikip pang bahay. Sa palagay mo, gusto kong aksayahin ang oras ko sa bahay nito? Ayun naman pala eh. Bakit hindi ka pa umalis? Uy, para sabihin ko sa'yo, anihin kong bahay na ito. Kung ang nakatira naman eh, kwago. Ha? Nakatulad mo. Umalis ka na! Bete! Rumel! Ano bang ginagawa ninyong dalawa? Hindi ba Romel, dapat... halika na, umuwi na tayo. Anak, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag mo nang pag-aksayahan pa ng oras ang babae dito. Bakit? Ano bang nangyayari dito? Sige na, anak. Kami na ng nanay mo ang bahala dito. Mapoy tayo. Romel, ano ka ba? Nasa harapan mo ko na asawa mo. Ay tatalikuran mo na lang? Wala ka ng asawa. Kaya umalis ka na sa harapan ko. Walang hiya ka! Betty! Ano ba yan? Ano man ang pinag-aawayan ninyong mga asawa, ay wala akong pakialam. Pero ang saktan mo ang anak ko sa harapan ko mismo, ay hindi pwede na hindi ako makikialam. Ganon. Di asawahin mo ang anak mo. Bastos ka! Ngayon, umalis ka na, Betty. Bago ka mauko mismo, ang mananampal sa'yo. Ano bang iningiti-ngiti mo ha? Kanina ko pa napapansing ngumingiti kang mag-isa. Ito kasing video ng ate ko habang kinakasal siya. Palibasa, may edad ng pare. Kaya nakalimutang magsuot ng sapatos. Oo. Oo. Nabot lang ng sakrista ng sapatos. Kaya sa harapan ni na ate at ang bayaw ko, na nooy nasa harapan ng mga pare. At siya pa ang nagsuot ng sapatos. At ang bayaw ko pa ang umalalay sa pare habang isinusuot niyang sapatos. Ano? Oo. Kaya nga, pilit namin pinigilin ang tawa namin ng mga nakasaksi sa nangyari. Pati na ang video na yan? Teka. Umpisa natin sa umpisa para matawa ka rin. Ito ang cellphone. Siya pala ang ate mo. Teka, parang pamilyar sa akin ang itsura ng ate mo ha. Naku, baka nga magkakilala pa kayong dalawa yan. Kasi iisang school natin noon. Teka, itong lalaki na pinakasalan niya, parang nobyo ko. Ha? Ang bayaw ko ang nobyo mo. Nahihiya
Madalis na ba ang babae yun? Oo, hindi ko sukat akalain na ganun kasama ang ugali ng babaeng yun. Ako rin. Nagsisisi ako kung bakit inirito ko pa ang anak mo sa babae yun. Naubod ng bastos. Walang hiya pala ang babae yun. Akala mo kung sino, igaling din siya sa hirap. Ay, wala na tayong magagawa pa. Nangyari na. Ang tanging magagawa natin ngayon ay suportahan na lamang kung ano ang maging desisyon ng anak mo. Ang balikan si Carla dahil siya ang mahal niya. Hindi totoo yung sinasabi mo, Bayaw. Hindi totoo. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo! Ang anak mo, nagsisigaw. Bakit kaya? Halika, puntahan natin siya sa kwarto niya. Sabihin mo, Bayaw, na nagbibiro ka lang. Sabihin mo! Inalulungkot ko, Bayaw. Hindi ko rin alam na ikaw pala ang nobyo ni Carla. Nalaman ko lamang na ikaw ang nobyo ni Carla. Ang sa hindi sinasadya eh. Ipakita ko sa kanyang video nung kasal kayo ng ate ko. Ha? Ganun pa man, kung gusto mo, mag-usap kayo sa huling pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Bayaw. Naiintindihan ko. Dapat lang siguro na magkausap kayong dalawa. Kaya't bibigyan ko kayo ng pagkakataong magkausap para tuluyan na ninyong maisara ang inyong nakaraang relasyon. Naarito na ako sa sinabing lugar ni Celso. Sana may magkausap kami ni Carla. Romel, Celso, kasama ko si Carla. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong makapag-usap. Sige, sweetheart. Lapitan mo na si Romel. ang ganda-ganda pa rin ni Carla. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang... Romel, Carla, kamusta ka na? ito, kahit pa paano, nakapagbubog na rin ako. Salamat kay Celso na naging sandigan ko habang wala ka. Alam mo, si Celso ang tumulong at malalay sa akin para ipagpatuloy ko ang buhay ko. Hindi ba natin pwedeng ibalik ang nakaraan? Nangako ako sa'yo sa pagkakataong... Kinalulungkot ko. Kakasal na kaming dalawa ni Celso. Hindi. Sige, Romel. Naghihintay na sa akin si Celso. Carla, bumalik ka sa akin, Carla. Bumalik ka sa akin, Carla. Ano ba itong nagawa ko? Ngayon ako nagsisisi kung bakit ako naselo sa pera. Carla, mahal na mahal kita, Carla. Mahal na mahal kita. Huwag ipagpalit ang tunay na pag-ibig sa pera o saan mang material na bagay. Dahil kahit kailan ay hindi matutumbasan ng pera ang tunay na kaligayahan ng puso at kapayapaan ng damdamin. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.